Ang botohan sa araw ng eleksyon ay mag-uumpisa ng alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ngunit alas 6 pa lang ng umaga, dapat ang mga BET ay nasa kani-kanilang polling place na upang maihanda ang kanilang presinto. Bago magbotohan, dapat siguraduhin ng BET na nasa kanila na ang lahat ng kakailanganing election forms, documents at supplies. Kailangang isaayos din ng BET ang kanilang presinto. Sa pagsasaayos, gawin ang sumusunod. Ipaskel ang isang kopya ng PCVL para sa barangay voters. Ipapaskel din ng PCVL para sa SK voters para sa mga BETs na may hinahawakang SK precinct. Ipaskel din ang poster ng precinct number at lokasyon ng polling place sa pintuan o malapit sa pintuan ng polling place. Isasaayos ang polling place o kwartong pagbobotohan. Kung angkop sa lugar, maaaring sundin ang layout na nakalagay sa Annex E ng General Instructions for BET. Sa pagsasaayos, siguraduhin na may express lane para sa mga PWDs, senior citizens at escorted detainee voters. Gumawa ng karatula para madaling makita to. Idikit ang certified list of candidates for the barangay and SK position sa ballot secrecy folders o sa lamesa o upuan. Ilagay ang mga ballot secrecy folders sa ibabaw ng mga mesa o upuan. Bago mag-umpisa ang botohan, bubuksan ng chairman ng BET ang ballot box. Tatanggalin ang laman nito at ipakikita sa mga watchers at iba pang naroroon na wala itong laman. Pagkatapos, ilalak niya ang interior cover ng gamit ng isang padlock. Ang interior ng ballot box ay dapat manatiling nakalock hanggang matapos ang botohan at hanggang umpisa ng bilangan. Ipakikita din sa publiko at mga watchers na ang package ng balota at SK Book of Voters ay parehong selyado bago sirain ang mga seal nito. Isusulat sa minutes kung ilan ang pads ng balota at mga serial number sa bawat pad. Isusulat din sa minutes na ang package ng balota at SK Book of Voters ay ipinakita sa publiko na selyado pa at ang mga serial numbers ng paper seal nito. Kung sakaling may detainee voter sa hawak niyong presinto, dapat sabihin o i-announce sa publiko na may detainee voter sa presinto. Nais ko pong ipaalam na meron tayong detainee voter sa presintong to. Ang kanilang mga balota ay nasa Special Board of Election Tellers na bago mag-alas 3 ng hapon ay ibibigay po ng Special Board of Election Tellers ang mga envelopes na naglalaman ng balota ng detainees. Pagkatapos ng preliminaries at alas 7 na ng umaga, umpisa na ang botohan. Ang pwede lang bumoto ay mga taong nakalista sa registered voters ng presintong iyon, na ang pangalan ay nakalista sa PCVL o di kaya sa EDCVL ng mga barangay at SK voters, na ang pangalan ay makikita sa Book of Voters ng SK o di kaya ang voting privilege ng ating members ng BEI. Tandaan, ang poll clerk ang may hawak ng EDCVL at ang ating third member naman ang may hawak ng PCVL at kopya ng SK Book of Voters. Para malaman ang detalyadong gawain ng bawat BET member, panoorin natin ito. Pangalan po? Carmelita Cabalquinto Aizon. Kung sakaling may mag-question, maaaring hingan ng ID ang botante. Kung wala namang ID, pwede siyang kilalanin ng BET o sino mang rehistradong botante sa nasabing clustered precinct. Isulat ito sa minutes. Okay po. Pwede nyo nang kunin ang balota dito. Carmelita Aizon, precinct number 2655-A, ballot number 00185. Isusulat din ng poll clerk ang serial number ng balota sa EDCVL. Sa harap mismo ng botante, i-authenticate ng chairman ng balota sa pamamagitan ng pagpirma sa likod nito at saka tutupiin ito na ang serial number lang ng balota ang makikita bago ito ibigay sa botante. Tandaan, ang chairman lamang ang pwedeng mag-issue ng balota at hindi dapat lalagpas sa isa ang ibibigay sa botante sa pagkakataong iyon. Dapat ring siguraduhin na na-authenticate o pirmado ng chairman ang balota. Ang hindi pag-authenticate ay dapat ilagay sa minutes at maaaring maging election offense.
Hindi rin maaaring pirmahan ng chairman ang mga balota nang hindi nakaharap ang botanteng pagbibigyan nito. Pagkatanggap ng balota, ito ay fifilapan na ng botante gamit ang ballot secrecy folder. Matapos isulat ng botante ang kanyang mga boto sa balota, ibabalik niya ito sa pagkakatupi tulad ng pagtanggap niya dito at saka siya pupunta sa poll clerk. Ang poll clerk sa harap ng botante at nang hindi binubuksan ng balota o tinitingnan ng laman nito ay titingnan kung ang serial number ng balotang inabot ng botante ay kapareho sa serial number na kanyang naisulat sa EDCVL. Ginagawa ito upang masiguro na parehong balota ang ibinigay ng chairman at ibinalik ng botante. Kung magkapareho ang serial number, papipirmahin ng botante sa EDCVL o kaya ay magta-thumb mark kung hindi niya kayang pumirma. Magta-thumb mark din sa ballot coupon ng botante. Matapos nito, lalagyan ng indelible ink ng poll clerk ang kanang hintuturo ng botante. Sa harap ng botante, tatanggalin ng poll clerk ang ballot coupon mula sa balota at saka ilalagay ang balota sa compartment for valid ballots ng ballot box. Ang ballot coupon na tinanggal ay ilalagay naman sa compartment for spoiled ballots ng ballot box. Pagkatapos nito, aalis na ang botante sa polling place. Ang ating nakita ay ang ideal na botohan, pero hindi lahat ng pagkakataon ay ganyan ka-smooth ang botohan. Merong pangyayari na ang botante ay mayroon ng indelible ink pagpasok pa lang sa presinto o di kaya naman ang kanyang balota ay na-spoil. Ating alamin kung anong pwedeng gawin sa mga sitwasyong ganyan. Kung may mantsa ng indelible ink ang daliri ng botante, maaaring sabihin na nakaboto na siya sa ibang presinto. Kung ganito ang mangyayari, sabihin ng botante na mukhang nakaboto na siya dahil sa mantsa ng indelible ink at saka siya palabasin ng polling place. Isulat ito sa minutes. Meron ng mantsa ng indelible ink ang inyong daliri. Ayon sa aming procedure, ito ay nangangahulugan na kayo ay nakaboto na. Kaya po, pakiusap namin na kayo lumabas na ng presinto. Kundi sinasadyang nasira ng botante ang kanyang balota at hindi na ito pwedeng magamit pa, ibabalik ito ng botante sa chairman ng BET. Isusulat ang salitang spoiled sa espasyo sa taas ng ballot serial number sa EDCVL. Bago ibigay ang pangalawang balota sa botante, i-anunsyo ulit ng chairman ang ballot serial number at ire-record ulit ng poll clerk ang serial number ng bagong balota sa taas ng salitang spoiled. Ang nasabing spoiled ballot ay mamarkahang spoiled at pipirmahan ng chairman sa likod nang hindi binubuksan sa pagkakatupi at hindi tinatanggal ang ballot coupon at saka ito ihuhulog sa compartment for spoiled ballots. Ang balota ng botante ay pwedeng ituring na spoiled sa mga ganitong pagkakataon. Una, kung hindi pareho ang serial number ng balotang ibinalik ng botante doon sa nakasulat na serial number sa EDCVL. Pangalawa, kung ayaw magpalagay ng indelible ink ang botante kahit na sinabihan na ito ng BET na maaaring ma-spoil ang kanyang balota. May spoil po yung balota nyo pag hindi kayo nagpalagay ng indelible. Ayoko talaga eh. Pangatlo, anumang balota na ibinalik sa poll clerk na nakatanggal na ang detachable coupon. Ibig sabihin, tinanggal ang ballot coupon nang wala sa harap ng BET. Tandaan, isang beses lamang pwedeng magpalit ng balota. At kung na-spoiled ang balota sa dahilan na hindi pareho ang serial number, ayaw ng botanteng magpalagay ng indelible ink o di kaya tanggal ang detachable coupon, hindi na maaaring bigyan ang botante ng pangalawang balota. Mamarkahan ng chairman ng balota na spoiled nang hindi binubuksan ng balota at nang hindi tinatanggal ng detachable coupon. Pipirmahan din ng chairman na likod nito at saka ilalagay ito sa compartment for spoiled ballots. Isusulat ito sa Part C ng minutes. Ang interior ng ballot box ay dapat manatiling nakalak hanggang matapos ang botohan at hanggang umpisa ng bilangan. Ngunit kung puno na ito at kailangan magkaroon ng espasyo para sa marami pang balota, maaaring buksan ng chairman sa harap ng watchers ang ballot box. Sisiksikin ang laman nito nang walang tinatanggal na anumang balota at pagkatapos ay ilak ulit.
ang pagbukas ng ballot box ay dapat isulat sa minutes. Ang boto ng bawat tao ay sagrado, kaya nga meron tayong ballot secrecy folders para hindi makita ng ibang tao kung sino ang binoto natin. Dahil dito, may mga ipinagbabawal na gawain ng mga botante. Ito ang mga sumusunod. Para sa mga botante, bawal lang maglabas ng balota o ng ballot secrecy folder sa labas ng polling place o presinto. Makipag-usap sa ibang tao habang bumoboto. Bumoto ng hindi gagamit ng ballot secrecy folder o ipakita ang nakasulat sa balota sa sino man tao, liban na lamang kung siya ay may assister. Burahin na namang nakaimprenta sa balota o maglagay ng anumang marka dito. Gumamit ng carbon paper, paraffin paper o iba pang paraan upang kopyahin ang nilalaman ng balota o di kaya ay gumamit ng ibang paraan upang makunan at maipakita ang kanyang binoto katulad ng paggamit ng camera, cellphone o iba pang gadget. Sadyain punitin o sirain ng balota at guluhin o tangkaing guluhin ang ginagawa ng BET. Emmanuel Santos. Teka ma'am. Hindi po yan si Emmanuel Santos. Kilala ko po si Emmanuel Santos. Si Emmanuel Santos ay matagal na pong patay. Ang ginagawa ng watcher ay china-challenge niya ang botante. Ang sino mang botante o watcher ay maaari mag-challenge o mag-question sa isang tao na nagnanais bumoto sa pagiging hindi rehistradong botante, paggamit ng pangalan ng iba, o kaya ay sa pagiging double o multiple registrant. Para malaman kung totoo ang china-challenge sa botante, maaaring humingi ang BET ng dokumento na magpapatunay sa katauhan nito tulad ng valid ID. Hindi daw ikaw si Emmanuel Santos. May katibayan ka ba na ikaw si Emmanuel Santos? Ilabas mo ang iyong ID. Kung wala namang valid ID, hindi ibig sabihin ay hindi na siya pwedeng bumoto. Pwede siyang kilalanin ng BET o ibang rehistradong botante na nakatira sa parehong barangay. Ma'am, siya po talaga si Emmanuel Santos. Kapitbahay ko po siya. Maaari po ang naituturing ni Kuya si Emmanuel Santos na siya pong tatay niya. Matagal na patay. Siya po talaga si Emmanuel Santos, ma'am. Kapitbahay po namin yan. Tandaan, ang barangay voter ay maaari lamang kilalanin ng barangay voter ng parehong barangay. Ang SK voter ay maaaring kilalanin lamang ng SK o barangay voter na kabarangay nito. Kung ang BET ang kumilala sa challenge voter, kailangan niyang pumirma at manumpa gamit ang oath to identify a challenged voter. Ang pagkilala sa challenged voter ay ilalagay din sa Part E ng minutes. Ang nasabing challenge at desisyon ng BET ay ilalagay sa 4 na kopya ng Certificate of Challenge Protest form na pipirmahan ng mga miyembro ng BET. Bibigyan ng kopya ang taong nag-challenge, ang botanteng china-challenge nito, at watcher na hihingi ng kopya. Ang isang kopya naman ay para sa BET. Ang lahat ng challenges at oaths, ang resolusyon ng BET sa bawat kaso, ay ilalagay sa Part E ng minutes. Ia-attach din sa minutes sa mga kopya ng challenges, oaths at resolusyon. Pagkatapos ng botohan, isi-certify ng poll clerk na nakalagay sa minutes ang lahat ng mga ito. Ayan, alas-alas na. Malapit na matapos. Ang botohan ay hanggang alas 3 lamang ng hapon. Ngunit kung meron pang mga botante within the 30-meter radius ng polling place, sila ay papayagang bumoto. Pagdating ng alas 3 at may botante pa within the 30-meter radius, pabobotohin pa ang mga ito. Ililista ng poll clerk ang mga pangalan ng mga botanteng hindi pa nakakaboto. Tatawagin ang pangalan ng botante ayon sa pagkakasunod-sunod sa listahan ng 3 beses. Kung tinawag ang pangalan ng botante at wala ito, hindi na ito pabobotohin pa. Ang nasabing listahan ay isusumiti sa election officer. Hanggat hindi pa natatapos ang botohan, bawal sa mga BET ang mag-anunsyo kung sino sa mga botante ang mga bumoto na at hindi pa bumoboto. Bawal din sa kanila na i-anunsyo kung ilan na ang nakaboto at ilan ang hindi pa bumoboto. Dapat rin nilang tandaan na bawal ang magsara kung wala pang alas 3 ng hapon.